may schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa, ng tatay ng anak ko. Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo, ma'am, sir, baby pa yan eh. Ang security blanket ngayon yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw naman niya pumunta ng Manila. Ayaw na niya sumakay ng eroplano, ma'am. Maniwala kayo. Ayaw niya nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati. Kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ng anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan mo nga yung anak mo na doon matulog sa kwarto niya. Kasi magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulambo ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang niya yung TV, doon na lang siya sa sala nanonood ng TV. So kaya, doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Nung isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, na una tumawag sa akin, si former President Duterte, sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, wag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, wag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang yung pag-uusapan nyo, yung ikwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na ganon, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ng topic, tapos balik ulit ako sa ganon, tawagan mo. Nung hindi ko na pagkatapos ng conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Gulgul na ako, sabi ko, nak, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw niya kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Humagulgul talaga ako ng pinakamalakas na gulgul na nagawa ko. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry ako ng sorry sa anak ko. Pero noon habang nag-uusap kami, sabi niya, ma, sadali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. Kasi nag-usap sila. Kanina din schedule namin na wala sa sasakyan kami. Tumawag una kay Kitty, sunod sa akin. Nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aral ka. Kinwento ni Kitty yung nandun siya sa rally, ginagawa daw niya para sa kanya. Alam mo, umiiyak yung anak ko kasi kung pwede lang sana hindi siya mapasok sa politika. Narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka. At sumunod ka rin sa yapa ko, sabi ng papa niya.
So, kailangan ko rin ba ang lahat ng panalangin ninyo para bigyan siya ng lakas si former president na habang nandun siya sa loob. Pero, amazing ang Panginoon talaga, ma'am. Amazing. Ginagawa niya, doon kayo magugulat. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa nung presidente ka. Worldwide ka na ngayon, hindi ka lang pang Pilipinas. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam naman ninyo yan, halos buong Pilipinas ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon para lang ipanawagan. Anong panawagan natin, ma'am? Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Yan ang panawagan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahanilet ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Noong isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague. Bago ako umalis ng The Hague, may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag rin nating kalimutan ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte! Iaabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, my love for my country is what brought me here.
There was never any personal agenda involved. Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines!